Okay, magandang araw ulit sa inyo mga bossing. Siyempre, meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop at meron tayong Hi-Ace Japan mga bossing. So, ang Hi-Ace Japan natin mga bossing ay nagkakaroon ng issue. Yun naman ang issue lagi na nagiging problema ng aircon. Pagkatanghali, tumatabang daw ang lamig. Okay, so marami na nagawa dito sa ating Hi-Ace mga bossing, no? At nakadalawang palit na rin daw ng compressor. Yun ang sabi ng ating kliyente. Pangalawa mga bossing, may nakita rin kami na nagkaroon na rin ng additional ng condenser. Okay, so parang dalawa na ang condenser natin, pero nagkakaroon pa rin ng problema sa high pressure, no? Yun nga lang mga bossing, tayo naman dito sa shop, hindi naman tayo nag-a-advise din ng dalawang condenser. So pagka may issues tayo sa orig na pyesa, nagpapalit tayo ng panibagong pyesa lang, no? Panibagong condenser, hindi tayo nag-a-additional. So mga bossing, ang gagawin namin dito sa ating Hi-Ace na to, papalitan namin ng condenser, pero ibabalik namin kung anong size ng ating original, or hanggat maaari kung kaya pa ng mas malaki o mas matangkad dito, baka pwede pa, yun ang papagawa natin dito, no? Hindi na natin ibabalik yung ating isang additional na nilagay nung dating gumawa, no? Tatanggalin na natin yan. Pati yung pan dito kasi hindi na rin daw yata gumagana, yung binakap na pan, no? So, ang kailangan nating masolusyonan dito mga bossing yung high pressure, kasi nga daw pagkatanghali, ang pakiramdam nila sa aircon nila parang heater na lumalabas. Pero ilang buwan lang nung ginawa to. Mga ilang buwan na bossing nung ginawa to? O taon na rin naman? Taon na rin naman. June last year. Okay, yun. Sa bagay, medyo may konti na rin ng mga edad ng simula nung ginawa. Pero syempre, kung nasa tama pa rin naman yung system, dapat hindi rin na magkakaroon ng error o magkakaroon ng problema na gano'n, no? Dapat at least man lang taon. Pero yun nga nakita natin dito sa ating condenser na original, medyo UP-UP na. Siyempre, palagay ko, kahit na i-flashing na yan, yung loob niyan, hindi na yan kagaya ng original, no? Kaya, papapalitan natin ng panibagong condenser, no? Tatanggalin na natin tong itang to. Tapos, yung evaporator, mga bossing, nakitaan na rin namin ng UP-UP. Okay? So, parang original pa rin siguro tong ating condenser na to. Titingnan na lang natin kasi nagbabawas din daw ng freon. So, may mga previous din na problema na nagdadagdag din ng freon. So pagka mga ganun mga bossing, sigurado ako may singaw tong ating system, no? Kaya papapull out na rin natin yung evaporator para ma-check natin kung ano yung mga makikita natin dyan. Ingay lang ito mga bossing, tanggal din kasi ceiling netong ating Hi-Ace ng Japan na to, no? Yun muna gagawin natin dito. At mga bossing, taga Nueva Ecija pa to. Tama ba bossing? Shoutout sa kay Boss Jerry. At saka kay Boss Jan. Ayun, shoutout sa inyo. Ayun, shoutout. Ayun mga bossing, so nandito sila. Subukan natin yung ating trabaho na i-offer sa kanila kung ano yung magiging resulta, no? Pero na-encounter na natin to lahat mga bossing. Marami na nating natrabaho ng mga Japan. Ang nagiging issue talaga sa cooling system dito sa ating mga condenser, no? Lalo na nga yung isa pang custom Japan na Hi-Ace na meron pang dalawang radiator. So, marami nating mga nai-encounter na ganito. Pero mas madali pa para sa atin tong ganito dahil nga ito yung nakahiwalay na condenser sa isang radiator natin, no? Okay, so yun lang muna gagawin natin. So, abangan natin to kung ano magiging resulta rito sa gagawin natin dito. At syempre, gusto natin maging matagumpay yung ating trabaho ang gagawin. Kaya sana lahat ng problema ma-check na namin at ma-correct na namin para wala na tayong babalikan dahil medyo malayo-layo yung area ng ating kliyente mga bossing. Okay, so abangan nyo mga boss. Mga bossing, hindi over yung pang Innova natin. Masyadong mahaba yung Innova. So pang Montero talaga yung papasok. Yun na mapapapasok natin dito sa ating Hi-Ace na to. So negative na yung ating Innova. Montero tayo, Montero. Mga bossing, ito yung ating evaporator sa harap ng ating Hi-Ace. So may mga portion siya rito na malangis. So isa yan sa mga pwedeng panggalingan ng leak. Ayan, no? Magkaiba kasi yung basa lang ng tubig kumpara sa parang moist ng langis. So yung sinasabi natin na nakita ng ating camera na may mga UP na ito. Ngayon, kung wala naman singaw yung katawan, siguro pwede pa natin tong sole, no? Ang titingnan na lang natin kung talagang may singaw sa katawan. Kasi
Palagay ko medyo mahirapan tayo makakuha ng ganitong size ng evaporator. Pasok yung pang high ace natin ng mga local, pero ang haba nitong sa atin eh. Parang palagay ko baka hanggang dito lang yung ating high ace na luma. Check natin, meron naman tayong stock dyan, tingnan natin kung parehas, pero palagay ko maikli yung ating local version. O kaya yung sinasabi ko sa ating kliyente, kung may leak yung evaporator, ano kaya yung pwedeng pumasok na evaporator dyan. Pero kung dito lang naman, siguro pasuklay na lang natin yung mga konting yupi-yupi na yan, para medyo mas makatulong lang na wag ma-block yung ating hangin dyan pagka pumasok yung hangin, no? Kasi pagka mga yupi-yupi na mga bossing, syempre yung dadaang hangin medyo mababawasan, no? Tapos hahanap yung hangin kung saan siya dadaan, baka may mga portion to na walang foam sa gilid, doon siya dadaan, wala nang malamig doon, no? Okay, so papacheck na lang natin to. Mga tornilyo niya assorted na rin, isang Allen wrench nut tsaka isang gis na. So tingnan natin kung dahil din ba dyan kaya nagkaroon ng trouble. Baka kailangan na natin palampasin dito para magkaroon na lang tayo ng nut and bolt na suporta. Okay mga bossing, yung compression nitong ating high ace kailangan nating i-drain na maayos, no? Kasi yung pumatak dun sa kanyang langis, mga bossing, ayan, may kulay gray, so may contaminate na siya ng black oil. So tingnan natin yung loob niya, sana walang lumabas na mas matinding dumi kay compressor. Kung hindi, hindi ko alam kung anong magagawa natin dyan sa compressor na yan, pero kailangan nating malinis. Ayan, no? So dapat walang maiwang langis na pangit sa system natin. Kaya yung ulo ng ating, yung pinakang ulo na yan, yung compressor na yan, dapat malinis natin ng tama, no? Mga boss, naibaba na natin yung compressor ng ating high ace. So ito yung i-check ko, kasi nga nakitaan ko siya ng hindi magandang langis. So titingnan natin yung laman sa loob. Okay, meron siyang portion na lumalabas na may itim. Lalo na yung nakita natin kanina doon sa pinakang suction ng ating evaporator. So kailangan malinis natin tong ating compressor. Kasi may parang kulay green pa, or baka yung langis na dating compressor hindi nakapag-drain, no? So, kasi nagpapalit tayo kasi ng langis pag nakakuha tayo ng bagong compressor, kapag hindi naman natin alam na legit. So pinapalitan natin ng langis. Siguro yan yung langis na nandyan, hindi na lang napalitan, no? Okay, so yun lang, palinis natin to. Okay mga bossing, yung condenser natin in-install na natin. So pang Montero, naka-bracket tayo ng orig doon sa baba. Okay, nilipat natin yan. Tapos dalawa sa taas. Okay, itong kanyang pan, gumagana raw naman pala to. Ang problema lang yung wiring, no? Yung electrical niya. So papakabit na rin natin to. Yung naputol lang na brace ng ating striker ng ating hood, ipapasuli lang natin kasi nga dito sila kumuha ng pwersa sa ating pan. So ngayon kailangan maisuli natin yung pinakang bracket. Okay, so naka-install na yan. Tapos bubuksan na natin tong compressor natin para malinisan natin na maayos. Sige, mahaba-haba pa tayo mga bossing.
Mga boss, binubuksan na natin yung ating compressor ng ating high ace. So meron na ako nakikita mga ribaba na maliliit, no, doon sa ating bearing. So pwede naman sanang i-drain lang ito, pero mas gusto nating tanggalin para mas makita natin yung loob kung anong laman, kasi may konting hindi naman malala mga boss, no, pero meron ng konting nararamdaman ako na ingay. Yun marahil yun, no, pagka dire-diretso yan, gigilingan ng gigilingin niya yan, tapos magkakaroon din ng leak yan sa oil seal dahil nandito nakaposition yung oil seal natin, no. Nag-uumpisa na siya. So yung laging high pressure na nararanasan itong ating compressor, first na talaga siya. Silipin na natin lahat yung laman sa loob mga bossing. Mga bossing, nakakita tayo ng gas-gas dun sa ating compressor. Ayan. Kaya may nararamdaman ako na ingay, no? Pero hindi siya ganun kalala, pero syempre meron. Kaya siya gumagasgas mga bossing dyan dahil nga yung pinakang lagayan ng half moon na yun na bearing natin, may konting salya na yan. Kaya pag umikot yung piston natin, lumalaro siya, gumagalaw ng konti yan, nawawala sa balance nung pag-ikot niya. Kaya yan, gumagasgas doon sa gilid. At yan din yung pwedeng magiging dahilan nung langis natin kung bakit siya magkakaroon ng parang portion na may kulay gray or parang may rebaba. Okay, so kaya ko yan binuksan para makita natin yung laman sa loob at malinis natin ng maganda para tumagal pa, no? Ang denso naman, kahit may konting ingay, malakas naman bumomba to. Ang problema nga lang syempre, pag naggalat na siya ng rebaba o nung ating mga pangit na langis dahil sa ingay niya, sisikip na yung condenser. Doon na siya mag-uumpisa hanggang sa humina na ng lamig. Yun lang naman nakita kong damage niya. So papalinis na lang natin na maayos. Okay mga boss, nalinis na natin tong ating compressor. So bubuuhin ko na lang to. Yun lang talaga yung nakita natin gas-gas, no. So tinanggal na natin yung kabilang side. Nandito na tayo sa kabila. Wala naman tayong nakitang masyadong tama sa piston. May mga konting portion lang siya na normal lang dahil nga nagamit na itong ating compressor. Ang hindi lang talaga normal yun nandito sa may gilid na to, no. Okay, so wala na rin naman akong magagawa dyan. Ang intention lang natin, kaya natin binuksan, papalitan na ng o-ring, ma-check na rin natin at malagyan natin ng tamang langis at matanggal yung luma at mga reba-rebaba na nandiyan sa loob, no. Okay na. Okay mga boss, nabuo na natin ang ating compressor. Syempre, leak test tayo. Tingnan natin kung goods, pero bago naman ang o-ring niya, kaya dapat wala. At syempre, wala nga. Okay, 250 PSI. Good naman. So, bubuuin ko na lang yan. At syempre, yung likod mga bossing, na ibaba na rin. Pina-flashing na yung likuran. Tapos magpapalit tayo ng bulb. Okay, so yun na yun. Ano na pa bang latest? Okay, so naka-install na yung ating condenser at yung pinutol ng ating dating gumawa na bracket ng ating striker, na ibalik na natin sa medyo matigas na position. So very good na yan, matibay naman, pininturahan na rin. So shoutout sa gumagawa, shoutout kay Pong, shout out. Okay mga bossing, yan na. So yan na yung install ng ating condenser, no? So mukha namang maayos. Yun lang yung 1/2 natin na tubo. Wala kasi akong pambent mga bossing ng 1/2, 3/8 lang ang meron tayo. So kaya parang medyo naka-U na dapat naka-L. Pero okay lang. Papalagyan na lang natin yan ng insulation. Baka gumasgas, sayang naman yung ating trabaho, no? Okay. So yan na yun. Ano pa ang kulang? Flashing sa likod, leak test ng evaporator. Okay. So konting-konti na lang din naman pala. Kakapit ko na rin yung compressor.
Mga bossing, ligtas natin yung ating evaporator. So siguro pinakamaganda makitaan natin to ng singaw kung meron, mga boss, no, kung meron lumabas na. Kasi kung magtatago siya tapos lalabas din pakalipas ng ilang linggo, ilang buwan, sayang naman yung trabaho natin, sayang yung pagbaba. Meron dun sa portion na yun, hindi ko lang alam kung hangin lang na naiwan. Pero pag hindi nawala, may leak yan. Meron talaga. Hindi nawawala yun. Yun ang problema natin yan. Pero pinakamaganda mga bossing, kaya yung sinasabi ko, lumabas na kung meron para makagawa na tayo ng action dito sa ating evaporator. So, na-flashing natin to kaya siguro mas lumabas yung butas. Kasi nga, nagbabawas ng freon yung system natin. Yun ang sabi, yun na, lumalakas na. Hindi nawawala mga bossing. So dapat kung bubbles lang na naiwan niya sa mga pagitan ng ating evaporator, mawawala yan. Pero pag hindi nawala, yan yun. Butas talaga. Yun na mabigat. Ay papalit tayo niyan. Naligtas naman natin yan, tol, no? Oo. Okay. Okay mga bossing, andito na yung ating evaporator. Medyo malit lang na konting-konti. Okay, so pwede na to. Mga bossing, ito lang talaga kalaban sa conversion natin, no? Wala siya talaga sa eksaktong tamang suction ng blower o tamang position kasi nakadikit lang talaga sa evaporator natin. So hindi kasi ito yung original, may mga espasyo kasi dapat talaga yan. Pero ang problema, ito lang talaga yung position niya para maikabit doon dahil yung ating evaporator, yung lokasyon dito mga bossing, wala eh. Ito lang talaga yung lokasyon na meron siya rito. O kaya dyan lang siya pagkakasyahin talaga. Ano kaya pwedeng maganda pang ano? Wala naman pwedeng ibang ilagay. Kahit ibang set sana ng evaporator saka ventilation. Ganun talaga mga bossing. So hindi natin pa magagawan to ng paraan kung paano natin may i-convert ng iba pang evaporator to. Okay mga bossing, leak test na tayo, no? So meron na tayong presyo na nakarga. Check na lang tayo ng mga dugtungan natin, no? Tapos karga tayo free yun pag clear na. Kaso problema mga bossing, wala ng araw. Tinaguan na tayo nung araw. Mag-aalas 4 na kasi. Okay, so yun na lang. Tapos obserba. Okay, vacuum na mga bossing. Tapos reload tayo ng freon. So medyo tagalan natin ng vacuum para medyo sulit naman yung ating freon. Wala siyang contaminate na hangin sa loob o ng nitrogen natin, no? Mga kahit 10 minuto pwede na. Okay mga bossing, load tayo ng freon. Testing na tayo kung lalamig ba to. Mababa pa. Okay, 3 guhit pa lang. Gumagana naman yung fan. Clutch fan, malakas naman. Very good. Bigyan mo kami ng perfect na reading, ha? Yung pinakamagandang reading ang gusto namin. Makisama ka sa amin, ha? Okay, load lang ako ng freon mga bossing.
Okay, mga boss, reading natin 30, low side. High side niya, walang 175. Check tayo ng lamig. Kaso mga bossing, wala nang araw. Ay, wala nang araw. Okay, meron na siyang gis. So, meron na siyang gis na lamig, no? Ang hindi ko lang talaga magustuhan sa suction ng ating blower. Ano bang speed ng ano na to? Hangin. Kikita pa ba? Yun. Lumakas naman. Anong number kaya yun? Parang wala na makita. Wala nang, hindi mo malalaman kung number ano ba yun. Siya pa nga. Uy, lumakas. Lumakas. Bawas. O gumagana naman, wala lang doon sa pinakang panel niya na lumalabas. Mas malamig dito sa dulo dito Dito nga natin ilagay. Gis dun tingnan natin kung bababa ng gis dito. Yun ang problema nito mga bossing sa conversion, okay? So yung bato ng hangin sa luber hindi pare-parehas. Dito sa side na to malakas, medyo malakas, nabawasan na. Ewan ko lang dun sa may driver side kung gaano kalakas pa. Pero yun no, dito lang may pinakamalakas Tsaka yung lamig niya mga bossing, hindi sila pantay ng higop, no? Kasi kung napansin nyo kanina yung lapit ng ating blower motor doon sa ating evaporator, talagang hindi siya makakapag-blend ng maganda or makakapag-suction ng buo doon sa ating evaporator, no? Kaya kung alin nyo may pinaka tinatamaan ng ating suction ng blower motor, nahihigupan, doon siya merong mas malamig na area. O kagaya nito, mas bumababa na siya na sa gis. Pero dito, gis lang dito sa gitna na to. Pero obserbahan pa natin kasi meron pa akong kulang ng freon. Konti pa, no? Konti pa. Sige, testing muna tayo mga bossing. Testing lang. Okay mga boss, ito na yung final na reading natin. So nakakakuha naman ng 30 yung ating low side. Tapos 180 yung ating high side. Nag-automatic siya. Ayan, naka-off siya mga bossing. At yung lamig pa rin, bumaba naman ng 9 degrees Celsius. Pero pag nag-off, tumataas ulit. Okay ngayon, naka-off yan mga bossing. Good naman yung naibigay na lamig. Nagmo-moist na rin naman yung ating bintana. Pero syempre mga bossing, wala nang araw. Hindi na natin pwedeng ipagyabang na nagmo-moist yan, no? Pero maganda naman yun na ikuhang reading ng ating temperatura, syempre ng low side saka high side, no? Compressor natin, kahit may nakita tayong konting damage doon, pero good pa naman bumomba. Kaya pa naman niya magpalamig. Okay, so yan yung reading. At syempre, shoutout ulit kay Boss Jerry at saka kay Boss Jan. Yun, shoutout sa inyo mga bossing. Salamat sa pagdayo. Salamat bossing Ayun. Tapos pakibalitaan na lang po ako kung anong update sa tanghali Okay, ayun lang mga bossing. Salamat na marami. Salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you very much.